Yung iba sabi kinasal na. Yung iba naman ikakasal pa lang. Yan ang paniwala ng iba. Sinasabi ko, sino yun? Ha? Chika? Ha? Scoop? Chika ba yan? Yung kakasal? Yung kinasal ba? Meron ba? Sino yung kinasal? Pasok, pasok. Papasok yung mga aso. May kinasal daw ba? Kala nyo, chika, no? Tayo po yun kay Kristo, Jesus. Tayo, bilang believers, tinatawag tayong bride of Christ. Kaya marami tayong pag-uusapan ngayon. Hindi naman po ganong karamihan, pero may mga gusto akong bigyan ng linaw at diin dito. Ano bang date ngayon? Oy! Sa mga mga kaibigan ko, mga Americans, especially dun sa mga tawag dito, mga relatives niya sa Amerika. So, happy 4th of July po sa ating lahat na rin. Because 4th of July means it signifies freedom. Okay? So, yun. Tayo po tinatawag na Bride of Christ. Tayo po yung, sabi nga nung iba, pakakasalan pa lang ni Kristo or pinakasalan na. Marami pong interpretation. Yung mga nagsasabing kinasal na raw tayo kay Jesus, ito nung na-born again tayo. Ayan, unang view. Pangalawang view, ikakasal pa lang. Whether of the two, panalo pa rin. Diba? Okay. So, since tayo po yung minamahal na asawa ni Kristo, na Bride of Christ, may gusto po akong bigyan linaw sa inyo. First, dahil ligtas na tayo, hindi na mawawala ang kaligtasan natin. Osas. Marami pong, ako'y nagigitla, ako'y nagtataka. Maraming taong nagagalit pagka naririnig nila yung osas. Ano, ibig mong sabihin, once saved, always saved? Tanggapin mo lang si Jesus, ligtas ka na. Ganon. Minsan, I posted on FB. Wala lang, parang meme lang yun eh. Parang dinikit ko lang siya, parang post na. May nag-comment. Hindi ko na po banggitin yung denomination niya. Pero kilala niyo po yun. Yung denomination na yan. Pinoproclaim nila ang pagka-Lord ni Jesus. Sinabi ko. Ayun. Matanda na siya. Siguro, mga 60 plus na. Sabi ko nga, tumanda ka ng ganyan. Hindi mo pa mag-gospel. Sabi nga, ano ibig mo sabihin? Tanggapin lang si Jesus? Forever ka nang ligtas maski magkasala ka. Ang unang pumapasok sa isip nila, pag sinabi mong free gift o ligtas na, ang unang papasok sa isip ng mga ito, perverted ang mga yan eh, yung pagkakasala agad. Pero ang problema, kasi GC po yan pala GC. Pinatulan siya ng ibang kasama ko, sabi ko, huwag nang patulan. Unang-una may edad na, respect sa matanda. Pangalawa, pag-pray na lang. Pinatulan. Pinatulan talaga. Oo, ewan ko yung GC nga, nabuwag na yun eh. Oo. Nahanap ko nga. Oo. So, yun, unang-una, save tayo forever kaya hindi mawawalang kaligtasan. Pangalawa, point ko rito, since tayo ang bride ni Jesus, imposibleng isuong niya tayo dun sa tribulation tsaka sa great tribulation. Hindi tayo pababayaan na sumuong diyan. Dahil iniingatan niya tayo. Siya ang nag-iingat sa atin. Mahal niya tayo. Hindi niya tayo pabayang isuong diyan. Kaya mga naniniwala, tulad nung kwento ko lang sa inyo, nung panahon ng bakuna, di ba, uso ba? Diyan lang po sa mga malls kadami nagbabakuna. So ako po, nagpabakuna ako. Then syempre, pagkatapos ng bakuna, di ba, pipicturan tayo? O yun. Ipinost ko ngayon dito sa FB. Ang daming reactors. Sabi nila, brother, naaawa ako para sa'yo. Ganun. Actually, may message siya pala ako, sorry. He messaged me, brother, I pity you. Bakit po? Ala na, kanya, tumanggap ka na ng mark of the beast. Ano po sinasabi nyo ka kung gano'n? Tinanong ko rin. Hanggang naisip ko, okay. Tinutukoy niyo po mo yung bakuna. Exactly. Sabi niya, bakit ka nagpabakuna? Ba't hindi na raw lang natin hintayin na matapos yung COVID? Ang sabi ko, unang-una, sinagot ko yung tanong niya, bakit daw hindi ko hintayin matapos yung COVID? Sabi ko, sir, unang-una, ang dami naming namamatay na kapitbahay.
Yung mga ibang kamag-anak ko sa Amerika nangamatay na due to COVID. Ako. Tapos, may malapit kong punerarya dito sa amin. So, sa totoo lang po, ang daming patay. Ang daming patay. Nagre-reklamo na yung may-ari ng punerarya. Wala nang paglagyan. It so happen yung may-ari ng punerarya, balitsahin ko. Hindi na po raw, wala nang paglagyan. Masakit ng ulo ko. Kanya. Oh, at nakakatakot niya. Baka raw mahawa pa sila. Dahil puro patay nandoon na. Oh. Tapos, ang sabi ko sa kanya, sir, ang dami po namin namatay na kamag-anak sa COVID. Oo, hindi po biro ang COVID. Tapos, sabi niya, nag-comment siya, nag-reply sa akin sa messenger. Sabi niya, ang point ko, yun ang mark of the beast. Sinusubukan lang daw, yan na, ito na yung kanyang term. Sinusubukan lang kayo ng Panginoon kung hanggang saan ang katapatan nyo. Sabi ko, sir, imposible po yan ang mark of the beast. Kasi ang beast, kako, yun po yung Antichrist. Talangin ko po kayo, sino po yung Antichrist? Ituro niyo po sa akin. Sumagot siya, matalino eh. Ang Antichrist ay isang system. O, yun ang paniwala niya. It's a system, not a person, sabi niya. So, may lusot siya. Alam niyo po ba, isang pag-amin. Yan ang paniwala ko dati. It's a system consists of powerful nations. Ang pinaka-head Rome. Paniwala ko dati yan. At ang pinaka-pinuno, yung Pope. Oo, pero ang paniwala, yung Antichrist daw, talagang isang buong kalipulan ng mga bansa. Oo, na nag-reject sa gospel. Parang ganun ang kanyang paniwala. Sabi ko, sir, imposible po na maging system. Sapagkat ang binabanggit dito sa Bible na English, he. Dito naman po sa Bible na Tagalog, sabi ko, siya. So, isa po siyang tao. Akong ganun sa kanya. Ay, bahala ka. Sabi niya gano'n. Basta ako, kinaaawaan kita. Anyang ganon. Bakit ka nagpatatak? Patatak? Ako, hindi po ako nagpatatak. Nagpabakuna po ako. Hindi siya kumibo. Hindi po kumibo. And, alam nyo, in-unfriend ako. Hindi naman niya ako blinak. In-unfriend lang ako. See? Pero yung isang ganyan din sinasabi sa akin, kasi pagkatapos nito, meron na namang tumutulig sa akin, nagpabakuna ako. Yung blinak ko na yun. Nakakainis na. Nakakabwisit na. Kalain nyo, during that COVID season, ang daming kamag-anak namin ang pumanaw, namatay. Natatakot ka para sa safety mo. Natatakot ka para sa safety ng pamilya mo, ng kamag-anak mo. Pagkatapos, may mga ganyan, papatulong ko ba yung mga makikita ko dito sa FB? Hindi. Talagang, sabi ko, black na to. Akong panahon ngayon dyan. Diba? Nang panahon po, let's be realistic. Oh, ang tagal kong pumila. Tapos, ganun-ganun, mapapakunaan lang. Tapos ngayon sasabihin sa atin. Ayun, pangalawa, ulitin ko, yung pangalawa, hindi tayo isusuong sa sa tinatawag na tribulation o great tribulation. Pangatlo, tayo ay pinagpala at pinagpapala at pagpapalain pa. Okay, yung mga nangyayari sa mundo, yung mga kinatatakutan ng mundo, like shortage, baka maubusan ng pera, hindi po mangyayari sa atin dahil tayo po pinagpala, may favor tayo. We are highly favored and greatly blessed. Kaya sabi ko nga po, yung mga naligtas dito sa church age, mga born again, yung mga na-born again sa church age, napakapalad natin. Kasi yung mga maboborn again during the tribulation, pugot ulo. Di ba? May kapalit. Pero ito, wow, receive ka lang ng receive. You know what? Born again Christians are pure recipients. Taga-tanggap lang tayo, tanggap. Kaya ibukas nyo mga kamay, tanggap. Okay? Wala kang pwedeng gawin para malugod ang Diyos sa iyo. Okay. Ngayon, doon sa Book of Hebrews, may nakalagay doon na mga pwedeng ikalugod ng Diyos, pero ang kausap doon ni Paul, o kausap doon nung Hebrew writer, ay mga Judeo-Christians. Kaya nga Hebrews Diba? So sa kanila, may gagawin. Kasi mga Hudyo po sila, Judeo-Christians. Hindi po para sa atin yon. Yun po ay para sa mga Judeo-Christians. Kasi may nakalagay po doon na sapagkat ito yung kalugod-lugod sa Diyos, sabi niya. Pero mga Judeo-Christians. Pero sa ating mga hentil na Kristiyano, we are purely recipients. Okay? We are purely recipients. Pang-apat, may marka tayo ng dugo ni Kristo. Yan. Meron tayong proteksyon. Proteksyon kahit saan tayo pumunta. Okay, balik tayo doon sa story ng bansang Israel. Nandun po sila sa Ehipto. Sila po ay sinabihan ng Panginoon na pumunta sa isang place na kung tawagin ay Goshen. Sapagkat bibigyan ng Panginoon ng delubyo ang buong Ehipto. Amen?
bibigyan ng Panginoon ng dilubyo ang buong Ehipto dahil yung paraon, masyadong matigas ang puso, ayaw niyang paalisin ang mga Israelita. Maski anong kulit nila Moises at Aaron, ayaw nilang palayain ang mga Israelita. Kaya ang nangyari, okay, pumunta sila sa isang place na kung tawagin ay Goshen at doon po ay sila ay ligtas. Dahil sila po ay, mga anak ng Diyos. At nung sila po ay, nung talagang matigas pa yung paraon, yung mga panganay na anak doon sa buong Egypt, ito po ay mapupusa. Pero sinabi ng Panginoon, kung sino man maglalagay ng dugo doon sa doorpost, i-spare. I-spare po. So, sinabi ng Panginoon, maglagay kayo kayong mga Israelita, maglagay kayo sa doorpost yun ng dugo ng hayop. Mai-spare kayo. So dumating yung, sabi niya, angel of death, no? Yung angel of death dumaan at in-spare yung makita ng angel of death na merong dugo doon sa doorpost. At tayo po ngayon, hindi lang po dugo ng hayop yung nasa atin. Dugo ng Panginoong Jesucristo. Sobrang lakas, sobrang bisa. We are so blessed. We are so very powerful. We have Jesus. Amen. Ayan. Yun po yun. Pinaboran po tayo. Amen? Kaya kung natatakot ka, baka may sakit ka. No. Angkinin mo. I-claim mo, wala kang sakit. You have the power of the blood of the Lord Jesus Christ. Kanina may nabasa po ako sa FB, sabi niya na magkakasakit daw siya. Ganun daw. Ayun ang paniwala niya. Kung ano ang sinasabi ng bibig mo, yun ang mangyayari sa'yo. Tandaan mo, nakalagay yan sa Psalm 17, verse 18 yata kung daw nagkakamay. O verse 21, 18:21. Sabi niya, death and life is in the power of the tongue. Kung ano yung madalas mo binabanggit, sinasalita mo, yun ang mangyayari sa'yo. Okay? So, yan po ang 4 na point ko. Bakit tayo mga bride of Christ ay laging protected at laging highly favored. Bye-bye.